Hello everyone! Welcome back to the channel for this episode of Comics Kwentuhan. Meron tayong kakwentuhan na if you know me, madalas kong kasama sa events. O madalas kami magkasama mag-umattend ng mga events. Eh, isa sa mga pinakamagaling na comics creator na kakilala ko. At fortunate ako na makita yung journey niya from start hanggang ngayon. Si Sir JP Palapon. Hello, Hello. sir. Hello dyan. Tama ba? Teka, nag-comics kwentuhan na ba tayo before? Hindi ko matandaan eh. Parang hindi, no? Na, Parang nung first, hindi first, pa. first season, hindi. Nakasali lang ata ako sa kasama ng iba. Pero wala yung Parang kasi one-on-one. kanina nag-iisip kami kung ano yung pagkukwentuhan namin. Tapos naisip namin mahirap magkwentuhan nang madalas kayong nagkukwentuhan. Kasi napagkwentuhan nyo na lahat. Oo. Tapos ngayon, yung sa recorded, syempre hindi naman namin pwedeng sabihin yung mga sinabi namin na hindi sa, na hindi recorded. So, isip kami, anong pag-uusapan namin? Pero maganda yung nabanggit ni Sir JP about trends. Kasi, ayan, meron tayo. Ang galing. Kanina, buong araw akong hindi nagre-record. Tapos nung nag-start ako mag-record, may nagpupukpok doon sa kapitbahay na. So, pasensya na. Ang galing ng timing. Trends, balik tayo. Trends about comics. Kasi usually umiikot yung comics natin with specific trends. Tapos parang yun yung nagiging template ng karamihan ng ibang creators Mm, na ganun din yung gagawin nila. mm. Start tayo kung kailan nagsimula si Sir JP. 2010? Mga 2010 ata yung una-una kaming sumali sa event ng mga barkada ko eh. So ano na yan? Ano yan? Yung start ng 2010s. Nung 2010s, ano yung nakita mong prevalent na trend with the comic creators? Ano yun? Nung 2010s, syempre Ashcan ng uso. Wala pang ano, medyo out of this world yung maglalabas ka ng premium format na libro Mm. kasi ano talagang mga hobbyist tsaka students yung usually nag-indie. Mm-mm. Kasi kahit Ayun. yung printed nun, no? Kahit yung printed meaning with the publisher, Oo. mostly black and white din. Compilation ng Ah, black and white na mm. na comics. Either with a colored cover, kasi yun yung pinaka-premium na part ng comics na yun. Yung, Ano din yung noon colored eh. cover. Medyo trend din noon yung anthology groups. Oo. Oo. Yung mga grupo ng mga magkakaibigan na bubuo ng or kahit hindi magkakaibigan doon na nagkakakilala sa konse. Tapos Mm-mm. bubuo ng group tapos maglalabas ng anthology na sama-sama yung usually mga mga bata yung gumagawa. Nung time ata na yun is, ano ba naman ba yung pag... Sinakong. Sinakong nga ba yun? Comic Cult, Called, uh, si Fate. oo. Fate tapos FAM. Ayan, yung mga group. Tapos meron ding Red Manga Alliance. And, Ano yun, anthology na Ashcan. anthology na as. Pero yung medyo may step up naman kasi photocopied nga yung loob nila Mm, pero pinapabind nila. So nagmumukha siyang oo. digest na tankobon. Oo. Yung Oo. Comic Cult ganun eh. Tapos ah, an nagsimula kasi lahat yun nung dahil sa culture crush eh. Yun yung yun yung naging parang Format. pangarap ng mga bata, oo. Yung mga nagbabasa dati, nakakabasa ng Culture Crush, parang nagiging pangarap na na Gumawa din gumawa ng nila. anthology, gano'n, oo. So
Tsaka ano rin, maraming manga groups nun. Kasi lahat na nabanggit natin, Mm. kanina manga groups yun eh. Ano pa yun? I-ano pa natin before nagsimula ako mag-comics. Sa mga 2008. Parang nagsimula ako magbenta 2010. Pero yung mag-delve in sa comics talaga, nasa college pa ako, mga 2008. Yung first Comic Con na inattendan ko, kasama yung sila RJ, si Jonas, tsaka sila Edward at yung si Lee. Mga classmate ko na karamihan sa amin nag-comics. Yung iba huminto. Pero halos lahat kami nag-try mag-comics sa school. Oo nga, no? Kasi tama ka. Kasi yung format nyo din when you started, yung Hmm. pro, Oo. parang culture clash yun, di ba? Tapos eventually Anthology. section Oo. 6, ganun din. Oo. Or alam mo, hindi ko babanggitin yung pro. Ano yun yung namin, anthology comics namin ng college. Na lang, salikit-kit lang sa mga event-event. Release nyo yun sa event sa San, Santo Tomas, sa Oo, UST. sa UST. Sa tuwing ah, college of college week ng College. CPAD. Oo. Parang kasi nung time na yun, since ko konti lang yung mga event organizers for mga ganong event, karamihan doon sa mga creators natin have their own events sa schools nila. Marami doon Mm. mga students, di ba? So may mga college fair sa Binild, college fair sa UP, college fair sa UST, sa Ateneo din ata. Tapos Mm. may mga comics groups doon na nagre-release ng mga ashcans or indies. Mm. Indies actually yung tawag namin doon sa ashcans dati ng mga comics nila. Pero meron ako naalala, 2000, 2000, 2007, 2008, ang isang pinaka namamayagpag na group during that time o superheroes. Kasi yun Oo. yung time ng Yung trend. initiative ni Gilbert Monsanto and Mm. company. Ginawa nila yung Bayan Nights. Mm. So, kung para sa mga bata na nakikinig, 'di ba uso ngayon yung mga OCs, gagawa ka ng sarili mong OC, original character OC. Mm. Tapos either gagawin mo ng card, gagawin mo profile, tapos eventually gagawin mo ng comics. Ito yung si Bayan Mm. Knights. Parang ganun din. Parang lahat kayo may superhero. Ikaw kayo yung superhero. Tapos lahat kayo sasali sa Bayan Knights. Tapos meron silang comics na same universe, nag exist lahat ng superheroes na ginawa Parang ninyo. MCU. Parang MCU. Mm. Before, may MCU na Before ba pa nung 2000? wala pa. Wala pa, no? Wala pa. So Oo. parang ano siya, world building exercise with multiple creators, multiple characters interacting with each other. Mm. Tapos eventually, naghiwa-hiwalay, various creative differences and other stuff. So hindi na Pero din nun marami ding kasabay yun na na genre ng superhero nung time na yun. oo Yung nga. Hindi ko, Kalayaan. But din si Kalayaan, pero 'di lahat ba? sila kasi member Bayan ng Knights. Bayanites. Yung yung do later na to mga 2012, 2013 na yung nakalimutan ko yung title, yung mga superhero sila, yung isang character parang may mask na na red na parang grifter pero parang pedicab driver ata. O Ano yun, si gawa ni Sir Paulo Fabregas. Filipino ayun. Heroes. Oo, Pero ano yun. naman kasi yun, more based on sa influences niya. Pero it's, ano din parang social commentary Mm. using superheroes yung Mm. story niya. Tsaka ano rin naman, when it came out, it was under din nung banner ng Alamat. Kasi I guess si Sir Budget Tan yung nag-coke sa kanya na gumawa ng comics via yung advertising network kasi pareho sila sa advertising world. So, traditionally, Alamat is very superhero-centric kasi 90s. Binuo yung Alamat. Mm. So, superheroes. Pero yun nga, 2007, 2008, parang lahat hata ng gumagawa ng superhero no, sumali ng Bayan Knights. Tapos parang, Oo, madami sumalon sila Aaron, sila Juan.
Ako, kasi kasali din ako sa Bayan Ikaw Nights. din. Ngayon, si Sarino, si Mm. Gio, di ba? Parang lahat. Pati, Pero pati ano nga pati Kai, yung mga tsaka si hindi nagko-comics sumali. ah, kasi parang ano siya eh, parang if kung isipin mo nga, malaking opportunity siya for a creator na gagawa ng comics, na magkakaroon ka ng comics, na hindi ka gagawa ng Mm. comics, character lang. Oo. Hindi ka magdo-drawing. Magdodrawing. Mas makikialam ka lang dun sa kwento tungkol dun sa character mo. Mm. So, Si yun. ano, si superhero, si Hener Pedrina. Oo, marami. Pero kasi Oo. si Hiner kasi late 90s, early 2000s pa lang gumagawa ng Gumagawa superheroes. na siya. Ayun nga, siya pala yung OG. Pero kasali din siya ng Bayan Knights. Sin yung ilang Bayan natin characters, siya. ilang characters din niya, sumali ng Oo. Bayan Knights. So para lahat talaga nung gumagawa ng superheroes para sumali doon. Maganda Ano lang? exercise. Baka may gusto ulit gumawa nun. Gumawa ng isang massive crossover universe ng mga characters yun. Masaya siyang exercise. Nakaka-frustrate din na exercise pag ganun karaming creators yung involved. Um, Pero masaya siya. oo. Kasi ano na yan, magbibilangan na ng contribution. So, 2000, 2007, 2008. Tapos nauso din yan yung around the same time nauso na rin yung compilations ng mga Ashcan. Oo. Yung term ng isa naming kakilalang creators, parang bookification ng mga Ashcan. Meaning, kinompile nila yung mga Ashcan sila to make it look like a book. Mm. Ay, may trend pa pala noon. Na Ano ba yung parang hindi ko alam kung trend pa rin ngayon. Yung ano, puro pilot episode. Tapos hindi na masusundan, pilot episode lang. Parang ano, Pero parang mga one shot na ano, na introduction lang ng ano, IPs. may time, may understandably naman yung time na yun. Kasi parang lahat nun is gusto sumubok mag-comics, di ba? Oo. So, try, tapos some nakaka-encounter na success, tutuloy. Yung some, while kahit interesting yung gawa nila, might have not found yung market they were intending to find. So, they just parang pinabayaan na lang nila into the ether yung kanilang experiment. IPs. Experiment. Experiment. So parang malaking experimentation stage yun with the creators eh. Parang since wala kang editors, hindi ka naman beholden sa publisher, gawa ka ng single issue. Tapos pag di mo gusto yung outcome, yung reception, tigil mo na outright. Mm. I guess marami kasing collector nagsasabi na I guess around the same time din sila nag-start pang-kolekta ng Filipino comics. So bumili sila ng mga number one na yon. Tapos Oo. di na nasundan. So ang experience nila is ayaw ko nang bumili ng Filipino comics kasi hindi naman nasusundan. Hanggang pilot episode lang. Doon ata galing yung notion na yun na parang puro issue 1 lang naman yun. So after nun, 2000, ayan, 2007, 2008, 2009, 2010. 2009, 2010, ang pinakamalaking shift siguro nun is umalis ng bahay ng alumni yung Comic Con. Oo. Nag Mega Mall kami noong 2009, tapos 2010 nag-Star Mall. Mm. Ano na, di ba? Parang, uy, nag-Mega Mall sila. Siguro sunod-sunod na Mega Mall na yan. Hindi, naging Star Mall yung sunod na year. Yun Tapos, ata yun ata yung una kong sali sa ano eh. Sa indie. Indie Tiangge. Star Mall. Oo, Star Mall. Star Mall. Pero maraming may gusto Star Mall for some reason. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang gusto nilang bumalik dun. Eh, wala na nga yung venue mismo. Giniba na ba yun? Hindi na nila O sarado pinapalit. lang? Hindi na Ah, nila pinapalit. 2010, ah 2011, nasa Bayanihan Center na. And mm. parang maraming bago na sumali kasi parang
Yung iba was more comfortable sa QC yung event. Tapos may Mm. mga bagong sumali. And yung mga matitibay na creators, sumama pa rin sa amin with Comic Con sa Bayanihan. Ano yung naalala mo? 2011, 2012. Yun na yung sinabi mo, Ayun, start mo na sumali ng event. yun na yung start na ano na medyo nagseryoso ako sa pag pag-i-indie kasi yun yung nagsimula ako magpuso negro eh. Nag full color ako na na Oo. indie. Na, ano yun, sobrang milestone para sa creator community na may indie na full colored. So, Oo, dahil oo. nataon na Hindi mo nga matatawag na Ashcan yun eh, kasi yun na yung final form nun eh. Ano pong gagawin mo dun? Zin na yun, no? Zin na. Zine. Hindi kasi Zine kasi more ano pa rin eh, more ah, explain natin sa kanila kasi parang maraming nalilito yan eh. Indies usually pertains to mga photocopy na publication which includes zines and ashcans. Usually kasi yung ashcan, yun yung photocopied na comics na tinatawag nila. Na usually tinatawag din namin indies. Meron siyang, kaya lang siya ganun yung form niya kasi mahal yung final form na naiisip ng creator. Oo. Yung premium Di ba? format. Yung premium format na parang either may kulay, maganda yung papel, or mas maganda yung production. Mas mura kasi mag-photocopy lang. Tapos may ano ka, may control ka with how many yung copies na gagawin mo. Ngayon, pag nagpa-premium ka na offset or sometimes even digital, may ang tawag doon, may limit yung supplier or yung printer kung ilan yung ipiprint mo Mm. para lang para sa costing nila. Kasi Mm. parang lugi naman sila kung isa lang yung print nila. Oo. Isisingil din sa'yo lahat yung May kuryente at minimum ligo yun. sa buong araw. Mm. Yung digital wala masyadong minimum. Pero yung yung mga offset, yun yung may At least minimum kailangan numbers. 300, 500 copies yun para sulit dun Mababa sa na nga imprint. yung 300 eh. Parang hindi nga sulit sa imprenta yun eh. Ano yun, pag sa imprenta nagpa-print ka ng 300, walang kita yun. Pero yun nga, babawiin Mm. nila sa'yo yun dun sa Oo. nagpa-print. So, mahal yung babayaran mo. Kaya parang mas Ayun okay lang, pa oo. magpa-print 500, 1,000 kaysa sa 200, Mm. 300 lang. Kasi parang pareho lang yung presyo, di ba? Anyway, Matagal lang ubusin. ayun nga, magiging problema mo naman. Saan mo ilalagay yung 1,000 kopyang comics mo? Um, that time ang venues lang ng ng pagbebenta ng comics, ilang stores kasi yung NBS hindi naman talaga yun option para sa mga indies. Parang, Tapos mm, totoo. yung Comics Odyssey, tumutulong talaga sila sa mga indies pero onti lang din kasi yung space nila tapos onti lang din yung may alam na pwede ka dong magpa-consign. Kasi ano yun, it pays na magtanong. Kasi kung meron kang katanungan, magtanong ka. Mm. Kasi, Kaya parang marinig, ang iniisip ng mga tao, uh, twice a year, once a year sila magbebenta ng indies tuwing may Comic Con. oo, parang naging part ng calendar ng production yung Comic Con. Yung Comic Con. Yung event na Comic Con. Kasi parang, yun lang yung time na makakabenta ka ng marami. Mm. Kaya nun very special yung Comic Con kasi parang Christmas siya sa mga indie creator dahil special day after 6 months or 1 year may isa kang event na na ipapakita mo sa mga tao yung ginawa mo, ganun. Tapos Ipepedal yun din mo. yung one day na makaka-interact ka with your peers, colleagues Oo. mo, gumagawa din ng comics. Para siyang, parang malaking get together ng mga comics Mm. people. Tapos puro kayo nagko-comics, so masaya. Mm. Tapos Ah, dahil din doon parang
ilang years bago ko natutunan yung pangalan ng ibang creator kasi mga once or twice a year lang nakikita. Pati yung mga reader, yung mga madalas bumili sa akin. Ang tagal ko bago natutunan yung pangalan nila kasi sobrang dalang lang magkita eh. Pero nakakahiya kasi naalala mo sila bumibili sila palagi. Pero nung nasa school nga ako, 2 weeks bago ko natutunan yung pangalan ng mga classmate ko. 2 weeks na araw-araw nagkikita. So yan, 2013, 2014. Actually, in 2012, yun yung mga consider kong pinakamalaking year para sa Comic-Con. Kasi parang Mm. nakuha na namin yung rhythm ng events. Tatlo na yung event namin nun eh. So meron Mm. tayo nung Summer, summer, tapos Indicate, Indicate, tapos sa yung Grande. Grande. So yung tatlong event na yun, puro comics. Tapos dati kasi sa Comic Con, merong indie Tiangge kung saan yung Mm. mga nagko-comics, kung yung mga gustong sumubok na baguhan, pwedeng kumuha ng slot tapos percentage ng sales lang yung bayad for Mm. for one day, one day. Walang upfront na na Walang bayad upfront sa table. na bayad. Tapos nung time na yun, maraming sumasali. Yun katulad ng sinabi, maraming number ones, maraming sumasali. Mm. Mm. Naisip ng Comic Con na maggawa pa ng pangatlong event na parang purong indie tiangge lang, which is yung Oo. Indicate. Na unfortunately, kasi parang eventually, parang I guess nag-wane din yung interest ng mga tao. Umonti na Mm. umonti yung sumasali. Kasalanan Parang ng memes yan. nag- Ang nasanay yung mga tao sa yung quick gratification, mga short form na entertainment. Oo. Pero ano yan, magandang segue yan. Memes, internet, webtoon, webcomics. Around Mm. 2013, 2014, 2015, nag-start na yung mga online na nag-upload ng comic strips nila. Mm. Maraming sumikat actually nung time na yan. Same, para siyang ano rin eh, parang yung phenomenon din ng Wattpad, Oo, di ba? Wattpad. Uh, Kasabay nung Wattpad was yung mga nag-online, parang meme, pero comics yung ginagawa nila. Sa halip na kumuha sila ng existing images, nagdo-drawing sila ng strips nila. Eventually, Mm. nagkaroon na rin ng storyline yung mga ginagawa nilang ganun. So, tapos sumikat sila. Ayun nga, kasi wala tayong masyadong alam dun kasi hindi tayo naggaganon eh. Sila Toto. Oo, as in, ano yung, I mean, tayo, personally, wala tayong experience dun sa Oo. ganun. Pero Hindi may ako, mga kilala kami na parang sumikat from that beginning. Parang si mas Drew, si kasi, Margarito. mas sellable yun dahil mas madaling i-consume mas mabilis makonsumo eh. Hindi mo Mm. kailangan magbasa ng 20 pages para malaman yung payout ng binabasa mo. Though ngayon, after nun, nauso na yung mga long format na mahaba na Ano yung tapusan na. yung graphic Oo, novel format mga graphic novels. na long form tapos hindi na siya by issues yung labas. Mm. Ang labas Dati niya is nang yung may ganun. Dati nang may ganun. Pero nung time na yun, parang dumami na. Yun yung sumunod na trend. Kasi dati ah, sila Joanna, yung Crazy Prophecy, mahaba na yung digmaan. Oo. hindi pa tapos. Pero yun nga, nauso yung parang, ayan, balik tayo sa bookification ng comics. Na ang Mm. labas na niya is hindi na yung single floppies, single issues, but book format na by chapters, hindi by volumes, hindi by chapters. So, by chapters meaning ilang volumes pa, either apat, anim na volumes, ay, apat or anim na issues or chapters sa isang volume. Mm. Ang kasi dati, ang ginagawa ng mga indie,
may mga ashcan, tas pag marami na, i-compile, magiging book form. Ngayon, diretso na sa book form yung mga bagong magagandang lumalabas. Ang problem doon, ah intimidating kasi yung makapal na libro para sa ano sa mga baguhang readers tsaka mga bata kasi usually mahal yung mga ganun, lalo na yung mga tapusan na makakapal like yung tas colored pa ngayon kaya lalong tumaas yung presyo. Doble yung presyo. Oo. Pero noon kasi parang kaya parang dati very accessible yung yung ashcan para sa mga students tsaka mga lang wala Affluent. lang umattend lang ng event tas gusto ng souvenir na comics ganyan. Pero ang nangyari naman noon yung mga seryosong gustong magbasa naghahanap ng ng Na mas premium. para sa investment nila. Parang ready sila bumili pero wala masyadong choices para sa premium format. So Yung parang madidisplay. oo, dumami naman yung ganun ngayon since may mga may mga bumibili naman. Pero anong nangyari naman, bumaliktad naman. Wala na mga yung nahirapan naman ngayon bumili yung mga Mas mahirap ngayon yung entry point kasi laki kagad Oo. no investment mo. Ang maganda sanang gawin ng mga big publishers, maglabas sila ng mga per chapter na maliliit. Mm-hmm. Kaso what are the odds na gagawin niya ng mga publisher? Okay. Malaking pera pa rin yan kahit sabihin mong mas Hmm. cheaper product siya. Ang dami Lalabas kong ka. gustong basahing bagong mga libro pero wala kasi ako pambili ng isang kasi kunyari Ako, etong librong to 3,000 pag pumunta ako sa event tapos ang pera ko lang 3,000 ang laki na nga nun 3,000 dati 3,000 parang mga 20-30 comics na yung dati mabibili mo 3,000 lahat ng indies doon sa isang oo comic bibili mo na. meron ka na nun oo isang bag na ng comics yun ngayon 3,000 isang libro lang do Pero meron ka ng maganda, meron ka ng tapos ang librong pero magandang yun. maganda kasi rin sana na na may murang options para sa mga readers. Magandang may Eh, option pareho. May premium, tapos may mas entry point mm, na oo, uh, parehas. Kasi ang problem ngayon, ang taas na ng production cost dahil nag-inflation, nag-pandemic and patong-patong na Kaya yung production cost natin tumaas rin. Yung kahit yung mga ashcan pag produce, syempre para to be competitive, magko-colored cover. But though hindi naman papalo, ganun kataas talaga yung pero mataas papalo pa pa rin. rin either 50 na yung pinakamura for 24 pages. Kasi mag-colored cover ka eh. Eh, colored Mm. cover, 10 piso na kagad yun. Oo. Ano Eh, ngayon, ang mga indie na kahit mga ashcan pumapatak. Do kasi yung mga ashcan ngayon na rin hindi na ashcan mga digital printed na hindi na mga photocopy. well, Ano? photocopy pa rin siya technically. Mas maganda lang kasi yung photocopier ngayon. Hindi na siya Oo. powder printer, digital printer na siya. Oo, So digital printer na. mas maganda na yung output. Quality. Mm. Kaso mas mahal nga siya kasi powder na copier, magkano yun? 50 cents per Mm. page. Ayun nga, ngayon nga 150 mura na ata, yung 3 pesos. comics. Mura na yung 3 pesos 100 pesos na comics ngayon isang sheet. Oo. Kaya nga, yung nabanggit natin kanina, ang base price mo, pinakamababa mo is 50 pesos. Wala ka pang kita dun. Mm. So, gagawin mo 100 para may kita ka. So, Yung nga, yung parang the authentic indie experience. Yung yung kita mo, hindi mo isasama doon yung production cost tsaka pamasahe tsaka pagkain. Sasabihin mo lang ah, na kumita ako may pangkain ka
after nung event kung may pangkain kayo sa labas. Pero hindi mo binilang yung pinangrenta mo ng table, hindi mo Oo. binilang yung pinambayad mo ng transpo. Pero kasi ano eh, labor of love lang talaga yung karamihan. Mga hobbies, mga ganon. Gusto nung ano, ma-experience yung community, yung art community. Gusto mong makakilala ng ibang artist, makapag-interact sa mga tao. Yun lang naman talaga ang pinaka goal ng mga indies noon. Hmm. Mostly ganun nga yung conventions before. More on networking with your Mm, fellow creators. Tapos, kung meron kang medyo maliit na fan base, mamimit mo yung mm. bumibili, tsaka yung mga nakikipag-interact sa'yo ng mga pinopost mo kung ano-ano sa internet. Ganun. Pero ano kasi, Ngayon, parang business model na kasi ngayon. Kasi since oo. Lalo na almost kung weekly, ano, almost weekly lalo, may event. tsaka karamihan ng event ngayon like yung sa Comiket, 'di ba? Every month may Comiket. Ano na rin, kahalo na yung mga comics kasama ng ibang art forms like mga stickers, mga buttons, mga prints and ano, toys, mga ganun, art crafts. Ano din, parang yung kung ang mentality mo ay yung nasanay ka sa dati na for community, ano lang, ah yung experience lang ng connecting with readers ganun. Hindi siya viable sa ganun ka-competitive na Masyado na competitive yung venues. environment. Oo. Oo. So Anong parang nakita mo ano, magandang gawin sa ganyan? wala, ano pa rin, magkaroon ng isang event para sa mga losers. Na katulad natin, mga walang bumibili. Para tayo-tayo lang yung ano, walang nagkakasakitan. Lahat tayo, walang bumibili. Hindi, ano Meron pa. kasi, joke lang yun. Ang ano ko naman is, hindi naman kasalanan ng rate ng mga, ano, attendees kung ano binibili nila. It's more of kung ano yung crowd na nasa isang venue. Yun din yun eh. Kasi you have to look at din kung ano yung crowd that na ina-attract nung event na yun. Mm. Oo. So kung yun eh yung culture nung crowd na na-attract Mm. nung event na yun. So Tsaka ano, parang hindi rin tama na magagalit sa mga nagbebenta ng merch, tsaka ano ibang art form kasi yun yung ano nila eh, yun yung yun yung event nila kumbaga. ano nila eh, yun Yun yung yung art market nila. kasi Oo. yun yung gusto nilang gawing art form. Di mo naman sila mapipilit na gumawa din ng comics eh. Mm. So I guess hindi naman siya actual galit kasi more on ano lang yun, pagbe-vent out Mga ng ano lang, mga frustration. gripes, oo, mga ano lang, Pag, malilit na gripes dahil syempre hindi mo maiwasan na ano, mainggit or magdamdam na ikaw ang hirap-hirap mag-comics, ang daming trabaho, oh, tapos parang ano 'di ba? Recently nakita ko yung post ni Kevin, yung strip niya na mahirap mag-comics so mag-lateral move siya to ano yun? high art, yung modern performance art. art, Oo. modern art joke. Yung mga ganun joke. Pero katulad nung kausap ko kagabi, parang nag-start sila 2011, nag-stop sila, nag-professional career change sila. Pero by 2018, dahil gusto talaga nila mag-comics, bumalik sila sa mag-comics. Mm, Talagang yung comics as a medium kasi either mahal mo talaga siya kasi hindi siya madaling gawin. Hindi, totoo mm, lang, hindi siya madaling gawin. Napaka work intensive, saka skill mm, intensive na trabaho ng pagko-comics. Lalo na kung ikaw lahat. mm. Ano din, tawag doon. Wala sa isip ko yung sabihin ko. Yan, yan sasabihin mo dapat.
Ano, kaya ang ano talaga, ang sagot talaga is para matulungan yung mga indie uh, indie na comics magkaroon ng mas maraming comic-centric na events. Kasi maraming supplier ng creative um, graphic comics, mga ganyan. Ang problema yung mga nagbabasa, hindi nare-reach. Oo, Yung totoo mga yan. maraming walang alam na hindi nila alam na may mga taong gumagawa ng local comics, mga ganun. Hindi mo sila masisisi kasi Oo. talaga siya visible eh. So, paano nila malalaman? Mm. So parang more than Comic Con, ayun nga, buti nga may parating na bagong comic-centric event sa San Pablo, yung Seven Lakes Comics Festival. Though sana mas marami pang pati sa ibang mga provinces saka ibang islands. Sana may mga iba ring initiative sa lugar nila na gumawa ng events para sa mga creators naman doon. So din, malamang mga creator 'yon, yung mga dapat kumilos. Kasi So, wala nang kasi ibang may pake. Eh. yun naman din yung lagi ko sinasabi. Parang, huwag na maghintay na may Oo, kayo kumilos. na lang. Oo. Tayo-tayo na lang. Matagal na rin Ano naman natin. naman, pwede naman sila magtanong sa mga ibang creator na organizers din kung paano magsimula or paano gawin to ganyan. Pwede sila makipagtulungan or kasi yun talaga ang kailangan sa hindi tayo magkakaroon talaga ng industry hangga't wala ng consumer base. Kailangan mo talaga i-cultivate din yung readership. With that, mamaya, talagang ano lang, pag maganda talaga na magkaroon ng more provincial shows na Mm. comic-centric. Ah, kung ano may kung Manila persons yung gagawa, magdala ng chunk ng creators na pwede Oo. mag-inspire doon sa local na lugar, magdala ng workshops, magdala ng Mm. exhibits, di ba? Para malaman Yun yung nila na meron magandang pa rin ganun. yun yung magandang ikuha ng grant sa government. Yung tulong sa pagpakalat ng art form sa ibang lugar ng Pilipinas. Oo, tama naman. Oo. I hope may gumawa nun Mm. na mas organized na mga tao. Din kasi, pero kasi, syempre ang pinaka-goal naman nating lahat, beyond hobby is kumita. And marami namang creator na gusto talaga na maging yun ang main income generator, yung pag-create ng comics nila, tsaka pag-publish. Ang problem kasi, um, marami pang problem na aayusin bago yung Yung bago art na. magkaroon ng industry. Kasi, kailangan natin ng distribution. Oo. Kasi, Marami, ah, marami sapin-sapin na problema yan na kailangan mong i-address ng mm, sabay-sabay. Hindi siya pwedeng pwede tayo mag baby steps pero yung baby steps na ginagawa natin won't really do anything until merong malaking giant step na magawa mm, masolusyonan yung malalaking problema na yun. oo. Kailangan mag-focus din sa tingin ko, ang next level move ng creators ay lumapit sa mga businessmen, mga investors, tapos ipakilala yung product sa kanila na na eto may libro ganyan. Baka gusto niyo magbigay ng pera, Kasi ang problema mag-invest. kasi dun pag businessman,
titingnan din nila kasi kung baka babawi ko ba yung Syempre business side. syempre kailangan Para doon yung kung crutch lang, edi government ang lalapitan. Pero pero kung kahit industry, government syempre kailangan businessmen. kailangan pa rin ng government na mabawi yun. Hindi naman pwedeng itapon lang ng Oo. government yung pera ng mga taxpayers, di ba? Pero yun nga, both ways yun. So kailangan natin mag-cultivate ulit ng professionalism para dun sa mga Mm. creators kung gusto nila Mm. ng ganong tulong. Kasi ang lagay, marami ngayon na na hindi man pangarap, pero ang goal ay mapunta abroad yung kanilang IPs, yung kanilang libro. Kasi nandun yung Nandun yung kita, pera. mga foreigner, oo. Mga foreigner ang mga naghahanap ng exotic literature galing sa third world country. Tapos, Well, hindi naman natin sila mapo-fault. Tsaka hindi rin oo, naman hindi, masamang goal. sign yun ng kaya sila first world kasi mataas ang pagpapahalaga nila sa arts. Kasi wala Pero yung maganda, mga small maganda rin na, no? problems. Maganda rin na magkaroon tayo ng initiative na education for local readers Mm, na ipahalagahan yung ganong kultura, yung ganong literatura, mm, yung ganong art, sining, yung ganong sining. Kasi pag wala nun, kahit gaano pa tayo ka-successful sa labas, hindi yun mag equate na kung bibili walang loob. kung walang foundation dito ng hindi maayos ang foundation dito, walang mabubuong industry. Ang Ah, mabubuong industry, parang katulad sa nursing, nag-export tayo ng mga local mga tao natin dito dadalhin lang sa ibang bansa makikinabang. Tapos babay ang parang ang is pag sikat sa ibang bansa papansinin dito dahil sa colonial mentality natin, parang lumabas hindi, lang sa Britain's Got Talent, na ibig yun nga sabihin yung talented sinasabi ko na eh. Pero kung kahit gaano pa tayo kasikat, yung libro mo sa labas, abroad. Oo. hindi natin kinultivate yung kultura ng pagbabasa at pag-appreciate nun dito, kahit Mm. gaano kasikat yun dun sa labas, hindi pa rin yun bibilhin dito. Example, may mga creators tayo na sikat sa ibang bansa, may mga following at readership kumikita sa ibang bansa. Pero pagdating dito, hindi sila kilala, tsaka Hmm. Ah, sa mga ah, events walang lumalapit, hindi nakikita naman mo wala lumalapit, pero hindi meron, comparable dun ah, sa, hindi comparable oo, dun sa ano nila, 'di ba? Yung sa pool nila kung halimbawa nasa Singapore sila, mas oo. marami So makaka-appreciate. hindi ganun katotoo na pagsikat ka sa ibang bansa, kakainin ng masa yung work mo dito. Kasi information ng labanan, hindi pasikatan kasi gumagana lang yun sa mga bagay na libre, yung mga sikat. Pagka libre nilang pwedeng ikonsumo, nakita nila abroad, libre katulad ng mga videos, mga memes. Yun yung mabilis sa TV, ganyan. Mabilis kumalat yun. Pero kapag once na kailangan maglabas ng pera ng tao, mas discerning yung mga tao eh. Totoo 'yan. So, in closing, ano yung nakikita mong future ng comics natin? Ano, lahat tayo maging export na lang. Hindi ah sa near future wala akong nakikita na way para hindi pa tayo nandun sa sa level ng kahit yung pinaka basic ng isang industry. Wala pa tayo doon. Ang nakikita kung magkakaroon tayo ng future. Sa ngayon wala akong nakitang future sa comics beyond hobby. Beyond Kung hobby and outsourcing. Kasi and kung outsourcing, industry oh. yung pag-uusapan natin, may industry tayo ng outsourcing talaga. Oo. Kung Ganun, pera lang ganun din yung ang talent, no? usapan, kung pera para sa talent ang usapan, ang daming trabaho sa Pilipinas na outsourcing sa ibang bansa na comics ang ginagawa. Pero ang pinag-uusapan kasi, kung magkaka-industry dito ng local,
na Yung na sariling, indie, na yung sarili sarili mong gawa. dito. Yung hindi ka Oo. gagawa ng comics para sa ibang tao. Mm. Yun yung marami pang kailangan gawin na dapat mag-focus sa comics kasi um lalong madederail yung pag-ayos ng foundation kung magkakaroon ng industry dito kung nakafocus tayo sa ibang kunyari ibang art form, like ang target natin is maging animation yung ating IPs or maging live action. Syempre yung energy mo tsaka mga taong kakausapin mo, ibang industry yun. Sila ang I mean walang masama doon kung yun ang plano mo. Ito lang ay sa specific na topic ng comics Push ng industry dito. comics Oo. in Kung general. kung ang purpose mo talaga ay maging movie kasi may mga gumagawa na yung comics nila parang pitch or Parang anong tawag pitch doon? material para sa Oo, pitch para sa mga walang masama doon. Perfectly fine 'yun. Ito ay lang sa specific na topic ng future ng comics dito as an industry. Kailangan mag-focus sa pagkausap sa communication with government, tsaka mga taong may pera na pwedeng mag-invest sa industry, mga taong pwedeng tumulong para makarating yung mga creative works sa mga consumers, gano'n. actually yun. Yung pagkakaroon ng uh, wide distribution, malaking pera yun, alam ko. At Oo. dapat isipin nyo din na malaking pera yun. Hindi yun magic na magagawa na parang itong comics ito maganda, dapat ma-print para makita ng Mm. 1 milyong Pilipino. So, kailangan mo 1 milyong kopya. Magkano yung 1 milyong kopya? At Tapos saka dadalhin mo pa yun sa ibang lugar. realistically speaking, kahit na madala sa abroad yung libro mo, doesn't mean nayayaman ka doon. Kasi magkano lang ikitain mo sa royalties sa pagdala ng libro sa abroad. Dito nga, bago tayo mag-expect ng industry dito, kailangan nga din maayos yung bayad ng mga nagpapadrawing ng local comics sa mga artist dito, ang baba magbayad eh. 'Di ba? Magkano ang page, mga magpapadrawing ang bayad sa page 500, mataas na yung 500. Usually mga 100 or kung may kakilala ka, na Free. lang, pagka may benta na kayo, tsaka na lang siya mababayaran. De, ano yan, maganda Pero pag-usapan din actually yan. Kung bakit pag minsan mayroong mga comic creator dito that they would rather sa abroad, mag-outsource na lang ako sa mm, labas kaysa gagawa ko local na product. Kasi bakit? Kasi yung bayad dito is kapiranggot lang nung mababayad sa kanila dun sa labas. For oo. example, hindi ka, hindi din yung nag-hire sa'yo sa Amerika. Meaning, Mm, hindi siya malaking kumpanya katulad ng Marvel at DC. Pero ba, willing silang bayaran ka ng $80 to mm, $100 kasi per alam page. nila yung value. Eto ang daming mga clients na abroad na nagbabayad ng magandang rate per page. Pero pag tinanong mo kung ano trabaho nila, pizza delivery boy, Oo, diba? Oo. mga as in mga waiter, ganon. Passion project lang din Oo, nila yun. Pero pinag-iipunan talaga nila para willing, willing sila magbayad ng ganun. hindi Pero dahil dito, sa sobrang yaman ng mga foreigner kaya sila nagpapagawa, kundi pinaghahandaan talaga nila yung uh, pagpapagawa ng kanilang IP. parang ang, ano no, ang stark ng contrast na dito is ang mag-hire sa iyo is executive. Executive na Oo. may passion project pero ang willing lang silang bayaran kay is 300, 500. Oo. Mga directors, mga malalaking mga CEO, mga Tapos tapos ang plano business nila dun owner. nila is dadalhin nila sa labas, gagawing multimedia juggernaut. Pero after Oo. mo bang i-drawing yung comics nila, kasali ka dun sa plano nila?
Wala, hanggang ano ka lang, production ka lang. Kaya ano rin, ah yun yung ano other side kung bakit may mentality na mas profitable sa abroad at mas appreciative sila sa art form ng comics kasi yung mga tao doon sa ibang bansa ang perspective nila sa comics art talaga at ano dapat bayaran ng accordingly. Ayun nga mga client natin, mga 'di ba hindi naman sila mga company na malalaki mga naging client natin sa comics eh. Mga ano Tama lang eh. din eh. Ang ano namin din dyan, Civilians na JP, is nag-outsource kami ng creative services para sa mga gumagawa ng comics. mm, Tapos, kadalasan ng mga client namin is yun nga, either passion project lang nung mm, client na yun. Tapos yung client na yun is like, merong day job na either blue collar worker sila na mm, merong comics dream na meron silang project na ganyan, or meron silang ibang work. Basta yung mga gusto mong gumawa ng comics. Pero ano sila, as in, willing silang mag-set aside ng kita nila, tapos bayaran kayo ng tama. mm, Hindi ganun kalaki, hindi katulad ng Marvel DC na babayaran ka $200, $300. mm, Pero fair na rin kasi $80, $100, mm. $50. Ano Tapos, na respectable amount naman. tapos hindi naman sila din aware sila na hindi yun magic ginagawa, na parang Mm. lagi kang sasabihan na, uy, nagawa mo na ba? Oo, Alam may nila na hindi. respeto sila sa oras mo tsaka Oo. energy mo. Yun din ang ano maganda sana na kung magkakaroon ng industry dito, outside na yun ng mga creator. Syempre sa side yun ng mga publishers or mga investor or mga clients na magkaroon sila ng ano ng mentality na bago ka magkaroon ng pera, maglalabas ka muna syempre ng pera like any other business. Hindi pwedeng ano, gusto mo lahat na according sa ano mo, sa yung maximum profit na pero ang kawawa naman yung gagawa ng work para sa iyo. Then, dapat i-consider din nila na hindi siya like any other job na pwede kang pumunta doon tapos para ka nag-ooperate lang ng machine. Oo. Yung paggawa ng comics is a creative job, at saka hindi siya yung mapipiga mo lang biglaan. Mm. Kasi parang ang karaniwan na nakikita kong reklamo, which is ano rin naman, na parang hindi professional yung artist. Lagi nilang sinisisi yung artist na hindi professional. Pero isipin nyo Mm. din kung conducive ba for being creative yung environment na binigay nyo dun sa artist ninyo. Oo. Baka naman lagi nyo siyang pinipigan, uy, tapos ka na ba? Tapos ka na ba? Para every Mm. 30 minutes, nagawa mo na ba yung page? Ano kasi, yung pagko-comics hindi naman yan parang tulad ng pagbuo ng hamburger na actually pangarap ko nga na yun na lang ang trabaho ko, bumuo ng hamburger. Kasi yun pwede mong once na matutunan mo na yung ano, yung sequence, autopilot na yun eh. 1,000 burgers pare-pares lang gagawin mo. Pero yung comics kasi 1,000 pages iba-iba yun eh. I-interpret mo pa yung layout, yung paplanuhin mo kung saan nakalagay ang dialogues, character designs. Yung pa, marami pa dito na ano, yung page lang ang babayaran, wala pa yung character design. Umaasa sila nakasama na dun sa ano yung character design, libre na. Tapos wala kang bayad nun. Tapos hindi ka rin credited as co-creator. Kahit Oo, ikaw yung visualize dun sa sinulat lang nila na ano, lalaking nakaitim. oo. Ang nakakaano diyan, medyo nakaka-disheartened. Ang daming mga nagpapagawa ng comics sa mga artist, mga writer, ganyan, mga creator din naman. Alam naman nila yung kung ano yung kailangan ng artist para mabuhay. Alam naman nila yung buhay ng creator dahil creator din sila. Natao lang na
sila yung hindi nagdo-drawing na side ng comics. Sila yung nagpapagawa. Pero na ano nila na bayaran ng mababa yung artist. Ang ano mangyayari, hahanap sila ng artist na bago, walang idea kung magkano ang rates. Yun ang papagawin nila. Tapos ipapaulanan ng mga promise ng mabubulaklak na words na eto ganyan to pag na ano to sisikat tayo or ano dadalhin ko to sa ibang bansa or whatever. Pero yung bayad dun sa artist, sobrang exploitation na yung ano eh. May mga ano kilala ako, hindi ko na nasabihin, pero kawawa talaga yung artist. Kasi lalo na kung baguhang artist na walang idea, yun nga sana ang ano eh, ang first comics job niya sana ang doon siya kumbaga gaganahan pa na magpatuloy kasi very rewarding. Isa pa, tingin ko sa ngayon kasi halos off the table yung usapan ng pagbebenta ng comics sa stores. Kasi ano, onti na yung stores, wala nang nag-limit talaga ng ano, marami yung National Bookstore sa pagbebenta nila. Tapos ang daming fully book na nagsara na branches. Tapos wala nang ibang ano option. So ang ano is events talaga. Ang ano ko lang sana sa mga organizer like Comic-Con, Comic-Con is tulungan yung mga indie creators na maging rewarding yung paggawa at saka pagbebenta ng indie comics sa event nila. Kasi ayun nga out of 1,000 creators siguro mga 20 lang yung masasabing kumikita talaga dahil maganda yung product nila tas nag-invest may pera silang ininvest sa ano nila products nila kaya naging ganun. Pero para sa mga nagde-delve in lang, mga syempre kahit na hobbies yun, gusto pa rin ng kumita para next time mapagpatuloy niya yung hobby niya. Tapos malay natin baka ano yun, yun na yung tumuloy-tuloy yun sa ano, sa hindi na lang hobby ganun. Pero sana tulungan yung mga creator na mas madaling makapagbenta sa events. Okay. Maganda yan. Final message, sir. Ayun lang. Yun na lahat. Na ano magtulungan ng ano, alam ko maraming drama sa ano sa art community pero lahat naman tayo nasa isang bangka. Ano community tayo, hindi tayo industry. Walang ano dito. Ang industry competitive na multiple entities na nagbebenta kumikita. Eh tayo ano, multiple entities na walang kita. So community lang tayo. Siguro ano um, kahit na may mga hindi pag-uunawaan yung mga creator, iba-ibang art form ang pinapaboran, ano pa rin, magtulungan pa rin para sa sa kabuuan ng pagsulong ng ano. I mean, kung gusto nating manatiling community forever, okay lang din yun sa akin. Pero para sa mga iba na gusto talagang magikabuhayan yung pagko-comics, maraming steps na ano kailangan gawin at kung wala kayo nakikitang ibang gumagawa, kayo na yung mag-initiate kasi like yung Comic-Con, Comic-Con at iba pang art events, mga organizers niyan, mga ano lang din, simpleng tao na walang silver spoon sa bibig na ano, alam mo yun, walang milyon-bilyones. Oo. Karamihan diyan creator lang din na nag-initiative na gumawa ng venue para mabenta yung Parang, kanilang ano, life's works. parang ano yan, lagi natin tandaan na yung Comic Con nag-start kasi wala kami mapagbentahan dati ng comics.
Yun lang Oo, di yun. ba? Kasi ginawa lang talaga yung Comic Con para para meron kami pagbentahan ng comics. Ayun, BLTX, isa pa yun. Di ba? Mga ano lang, mga kung ikaw ay creator at let's say wala ka sa Manila, nasa Bataan ka or nasa Visayas or Mindanao, tapos gusto mong magkaroon ng ano diyan, tulungan mo yung community, mag-connect ka sa ibang artist, bumuo kayo diyan ng community. Bumuo kayo ng Hanapin mo ayun, lahat nandun. As in, okay yun kung gusto nyo i-push yung sarili nyong grupo. Pero mm, mas maganda at mas malaki yung impact kung lahat nung kapareho nyo na gumagawa ng comics, tipunin nyo sa isang lugar. Kasi mas malaki yung oo. impact nun kaysa na kayo lang, o ikaw lang, tapos may comics At ako. saka ano, walang ano, without dissing other art forms. Pero kung comics ang gusto mo, focus ka sa comics muna. I know, very tempting na ano, kasi ang mabenta talaga art market. Kasi maraming ano, ah maraming I amend yung sinasabi ko dati na ano. Maraming may gusto ng art, maraming kumukonsumo ng art. Yung art form lang ng comics ang walang kumukonsumo. So parang ano, kung gusto nyong art art form yung comics at isulong yung comics, focus sa comics kasi very tempting na yung events ay gawing art market as a whole kasi nandun ang pera. Pero ano, mahihirapan sumabay ang comics art form dahil sa lahat ng art forms, commercial art forms dito sa Pilipinas, very niche ang comics eh. Na local. Ang industry natin ay ano, pag-i-export ng talent at pag-outsource, hindi yung local. So, ayun, kung kukultivate natin yung comics dito, more than a hobby, more than a community, kailangan ng ano, initiatives from individuals na, yun, ayun lang. Actually, marami na kayong pag-iisipan sa mga sinabi ni Sir JP about events, about comics, about yung goals mo sa pagiging creator and everything. Maraming salamat Sir JP sa iyong oras. Thank you rin sa Okay. pag-invite sa akin. At sa lahat ng mga nanonood, nakikinig, please do share the video, like the video, follow nyo ako sa Facebook, subscribe sa Facebook, sa YouTube channel ko. Support natin lahat ng local creators, support natin lahat ng local titles. Ayan, support na Mm. rin natin lahat ng local events that features comics. Oo. Support din natin lahat ng art form at events para sa art in general. Pero support din Hindi, natin yung comics. ang 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 objective naman kasi nitong podcast Usapan is na, comics. Oo. na video na to Specifically is sa comics. specifically comics. Pero ano Oo. naman, equal opportunity naman. Nag-support din naman kami ng other art forms that we Oo. Tuwing enjoy. comic niya, puro sticker na bibili ko, 3,000 worth ng sticker. Toy ko, no, di ba? Art form Toy din ko, yun. ano. Ano lang, yun. Hindi namin sinasabi huwag kayo mag-support sa ibang artwork, pero Uh, ang main namin ay sana ay supportahan nyo lahat ng local comics. Lalo na ngayon, while it's still blossoming, kumbaga. Kasi mm, parang every sale of a comic book that you buy from independents, hindi yun napupunta sa malalaking kumpanya. Pupunta yun sa oo. bulsa ng creator. Mas may inspire siyang gumawa. Eventually, sana lahat ganun yung ma-experience na lahat ng creators ganun yung ma-experience. So yun lang. Salamat sa inyong lahat na nanonood. Salamat kay Sir JP. Thank Uh, you. marami pang susunod na mga kwentuhan. Bye-bye guys. Bye-bye.